Magandang hapon sa inyo lahat, mga talentadong Pinoy, mga kaprumdi. Narito muli ang inyong lingkod, si Talentadong Prumdi. Ngayon mga kaprumdi, meron tayong master, ito yung ginagawa natin na cabinet, diba? So nandito na tayo sa tapos na kanina yan. Tulad ng sinabi ko kanina, naipakita ko sa inyo pagkakabit natin ng sliding. So ito na yun. So ang ginagamit natin na frame dito mga master ay CB98 series. Tapos ito, yan. May handle tayo na nakalubog na stainless, di ba? So, para maganda tingnan. Pwede nasa inyo naman yan kung pwede namang C-type handle na maliit or ano. Pero sa akin kasi mas maganda yung nakalubog para yung sliding natin hindi siya babangga dun sa di ba? Alam naman natin kapag nakaano rito, babangga yung sliding natin dito. Lalo na medyo mabigat ito kasi mirror. So pwedeng masira natin yung C-type handle. So maganda ito kapag pag na-slide mo natin ng medyo mabilis-bilis, maglagpasan lang sila, di ba? Throw and throw lang siya. Di ba? Hindi siya babangga. So yung gulong ko pala mga master yan, no? Yan. Sas bearing yan. Stainless na double. Kita nyo? Ayan. So napaka-smooth ang ano niyan. Saka kayang dalhin yung mirror. Mirror kasing dingding nito. Yan. Diba? Napaka-smooth. Suwabing-suwabe. So isa pa yan, tinira ko yung isa para ipakita ko sa inyo ano. Tapos yung release pa lang natin ito mga master, kaprumdi. Ang ginawa natin release nito ay screen astragal. Yan o. Diba? So gawin natin release itong dito banda sa dalawang manipis kasing kabila nito, wag dito. Ito yung gagawin natin na yung nandito banda yung makapal. 1/8 ang kapal niya para tamang-tama doon sa yan dito sa kanal. Diba? Kasi kung manipis, pwede maipit yung natin dito kung nabaligtad. Maipit yung gulong natin. Kung mayroon kayong yung channel na 3/4 mga master, pwede rin yun. Para mas maganda, mas makapal. Kaso ang bira kasi yung puti na diba? Pinturahan pa natin eh. Kung mayroon powder coated white na yung channel dyan, maganda yun kasi lahat yung makapal. Diba? So, pwede na ito para sa akin, pwede na itong bagay lang naman yun kapag malaki yung natin. So gamit natin yung channel. Pero pag ganito lang naman maliit yung pwede na itong astragal. Screen astragal na pang-ways to 1. So yan. Para magkaroon ng idea. Kasi ito, pag ginamit kasi natin ito ng wala siyang release kasi ito, di ba alam naman natin yung CB98 series. So ang release ito nandoon sa nandoon sa tawag nito sa jam at saka sa di ba wala siyang sariling release. So igagawa natin, convert natin siya ng release na ganito. Astragal. Kanya? So pakita kasi yung isa, ito gulong natin. Kakabit natin, sana ba yung gulong ko dito ha? Ito. So ito yung sas bearing natin, double yan, stainless yan. Tanggalin natin itong, parang pinaka glass clip nya para sundutin lang naman natin yan ng black screw para matanggal natin yung naka-clip lang yan. So ito lang gagamitin natin. Ito lang. Ayan may dalawang butas, di ba? So yung isa tapos na yan. So dito na lang tayo sa isa na lang. So pagkatapos yan ay kakabitan natin ng mirror yan. Pero hindi ko na siguro ipakita sa inyo yung pagkakabit ng mirror kasi patutuyuin pa natin yan. Nakapatong lang kasi yung mirror natin yan. Ayan, dito yung mirror niya nakapatong. Nakasisilan lang natin yun. So baka hindi ko na ipakita sa inyo. Simple lang naman yan, di ba? So para hindi mabaliktad, compare natin. Ito yung bandang kaliwa. So ito yung bandang kanan. Ayan, tama-tama yan. Lubog lang natin, tama-tama lang naman yan mga master sa kanal niya. Kung wala kayo dyan na maghanap kayo sa mga, kung may wheel cone sa inyo dyan, maghanap kayo. Hirap itong hanapin.
Yung kung malapit-lapit lang kayo rito sa Manila o yung sa taga-probinsya, mahirap hanapin itong ganitong gulong. Diba? Pwede naman kayo gumamit ng gulong ng yung gulong niya mismo, pwede rin yon yung guide lang. Hindi na siya gulong, kaya lang madali na pupudpud yun kasi plastic lang ang guide dito. Diba mga master? Kumaya lang kaya, diba? Ang gulong nito ay, ang kasama nitong screen ay guide lang. Plastic. So kapag katagalang dyan, napupudpud yun. Hindi bubagsak yung natin. Bumagsak yung sliding natin. Kaya maghanap tayo pang kung mahilig kayo maghanap-hanap ng pang alternative ng gawa natin ng gulong. Marami naman kung masipag tayo maghanap. Yan, saktong-sakto lang talaga dito yan. Sas bearing kung tawagin yan o kaya sas roller. Kahit na hindi mo na nga itornilyo, masikip na. Pero tornilyo pa na natin para sigurado. Tagdadalawang tornilyo lang man. Ayan. Salpak natin. Ha? Tama-tama lang. Ba? Ito mga master, ginagrind ko pa yung nito kasi walang hindi plug dito. Gagrind rin yung nito para hindi siya babangga rito sa kabila, magagasgas yan eh. Saka lalagyan ko pa ng guide yan para talagang gaganon, lalagyan natin plastic. Okay? Ano yung ko lang sa inyo ha? Kung anong gagawin ko ng plastic na dyan. Bangga siya talaga, mayroon siyang lagyan natin siya ng guide. Ayan. Itong handle medyo tumatama, so lagyan natin siya ng maluwag pa naman to. Kung pansin nyo mga master, tingnan nyo, may kunti pang luwag siya, so lagyan natin siya ng guide para lumabas kunti rito at saka pumasok yan doon, hindi na siya magbanggaan. So putulin lang muna natin at maghanap lang mo ng guide natin para makita nyo lang kung ano mga ginagamit natin. So yan mga master, ang lalagay natin guide ay sealant lang, buti lang ng sealant. Diba kung may immediate tayo na battle dyan. So ang gagawin natin, bibiyakin natin itong banda rito sa may yung pangloob. Dito natin biyakin banda para isisiksik natin itong kapiraso. Biyakin lang natin siya ng grinder. Isisik lang natin. Yung tama-tama lang yung mga master para hindi siya matanggal. Nasikip naman to eh. Yan Yan. So pag ganyan, kita? Putulin na lang natin ng yan. Yan. Yung bandang loob dito natin banda biyakin. Tapos yung isa naman sa bandang dito sa may kabilang palikpik na para lumabas yan. So babataas ang natin dito mga master. Lagyan.
yung sagad, saka natin putulin yung plastic para di siya abala pag siksik natin. Kailangan pantay din siya sa frame. Yan o, may kita nyo. Ayan. O. Kita nyo yung plastic. Kailangan pumantay lang siya sa dulo. Ito, nakakausli. Ayan. So, tanggalin natin yan. So, baba taas ang ano natin yan, lagyan. Yan. Parang ano lang yan. At saka gaganda yan kasi hindi rin kikis-kis yung ano natin, aluminum sa aluminum. Diba? Pagkang loob pa rin to ano. Yan. Ganun din, bawasan natin yan kasi sasabit yan pag sinasalpak natin na mayroong musli. Yan. Dahil sandali lang naman to. Purpose yung mga master, para pag-slide ng ano natin, hindi siya magkiskisan yung panel. Ha? Kita nyo mamaya pag nakumpleto yung mga master. Kumpleto na itong bandang loob natin, stalpak natin. O siguradong papasok na banda ron yan. Ayan o. Hindi naman nagbabago yan, pero yung ano lang, nawala yung alog niya, kapiranggot na kapiraso na lang. So itong bandang labas, dito naman natin biyakin siya sa bandang may manipis na palikpik para lumabas naman yung ano niya, panel. Ito baka isipin nyo na hindi tatanggal yan, masikip yan, makalaan ang diskarte lang mga master. Yung tama-tama lang talaga na papasok ito ano natin. Yan. Habang buhay na rin hindi matatanggal yan. Yan, mga ganyan o. Diba? Natin putulin. Ganun din dito. Dito hanggang dito lang ito kasi may kanal eh. Diba? Alaman nyo naman pag sumagad na. Tapos ganun dito sa baba. May bandang ano, huwag nyo patamaan yung gulong kasi masira. Sa masikip, maganda yung pag masikip. Gawin nyo ito mga idol sa mga gawa ninyo. Sigurado kung matutuwa yung customer ninyo. Kung mayroon kayo naka-encounter kayo mga ganitong ano, sundan nyo lang yung ginagawa ko. At sigurado akong
pati hindi lang ikaw masisiyahan, pati yung nagpapagawa. Ha? Oh. Okay na yun, di ba? Kita nyo? Yan, gulong. Ay, kita mo yung halos magkatabi yung gulong at saka yung guide natin. So masikip yan. Hindi naman tatanggal yan. Ikabit natin, isalpak natin. Oh. Ito, ayan. Ayan, so hindi na nagtama yung ano natin. Yan, sa gitna, di ba? Oh. Dito tumatama konti sa ano, pero kaya natin gawa ng paraan to. Adjust ko lang para makumpleto natin, para makita nyo wala talaga sabit. Adjust ko lang, tapos mamaya makita ko nyo wala na sabit talaga. Ayan ang mga master. Okay na, nagawa na natin ng wala nang sabit talaga. Pag pinagad natin dito, saga, di ba? Pag ginano natin, pwede magkapalit yan, di ba? Pero hindi pwede magkapalit, ano yan, pagka binubuksan lang natin, ibig ko sabihin, pag binubuksan natin doon, sasagad yan, di ba? Di ba? Hindi siya tatama, hindi katulad ng handle na C-type, tatamaan yan kapag ano. Pag binubuksan naman natin dito, ano lang siya, di ba? So matutudo bukas natin siya. Yan ang kagandahan sa handle natin na ganito, ang ano natin. Sa paka-smooth yung ano, ha? Walang alog po. Ha? So tama-tama lang. Saka dito sa ano, tingnan nyo mga master, yung ano natin dito. Itong ano natin, overlap natin dito, pantay na pantayan. So hindi pwedeng mamaya kaya lang magtapat talaga yung dalawang frame. Yun ang kaganda. Kasi pagka kinapos yan, lalabas yung puti dito, papangit na, di ba? So maganda yung pag pantay yung dalawa, nakikita natin na ano, quality. Ha? So dito pala, nilagyan natin ng ano, yan sa gitna. Tukod. Kasi pagka nilagyan ito sa ibabaw ng mabigat, pag lumundo, mahirapan ng kailangan mayroon kayo suporta dito sa gitna na maliit na aluminum. Kung mayroon kayo 1x1 or ano, basta mas maganda na maliit para hindi siya lalabas dito sa yung overlap na yan. Hindi siya makita. Diba? Pangit pagka sobrang laki at makikita. Kailangan tago siya. Yung ginagamit ko dyan ay ang tira lang din ng astragal. Kung yung tira ko rito sa ginawa kong framing, yan ang ginagamit kong ano na dyan. Pero mas maganda kung mayroon tayong 1x1 para quality tingnan. Bibili pa ba tayo? Hindi naman makikita na yan. Kapag ka nilagay na natin yung ano nito, salamin. Kung clear siguro yung salamin nito, kita yan. Yan, di ba? Pag sinara natin ng ganon, kahit na dito, hindi siya makikita man, pero hindi ipangit, hindi masagwa. Di ba? Ayan, so ngayon, ang gagawin nito, magkakabit na lang ako ng gulong at saka ito patutuyuin ko na, salpakan ko na ito ng salamin. So siguro, doon ko na ipakita sa inyo, last video na lang siguro yun. Pero hindi na kasama yung ano doon, baka sa ano, yung gulong naman kasi nito mga master, i-scroll lang naman natin ito doon sa dito sa corner kung saan man naglagay tayo ng pangpatibay dito. Hindi ko na ipakita sa inyo, pero bukas maganda ko yung kabuuhan nitong ano, kung gaano kaganda yung ginagawa natin, no? So ang purpose ko lang naman dito sa video na ito mga kaloy, yung diskarte, paraan natin kung paano tayo magko-convert ng mga aluminum na tulad nito na screen na ginagawa natin dito, magmula at saka pagpatibay ng mga ginagawa natin. Yan ang gusto kong ma-share sa inyo, yung pangmatagalang ano ba, pangmatagalang trabaho natin na tawag dito, pangmatagalan na serbisyo sa may-ari na hindi siya basta-basta masira. So ganitong gagawin ninyo kapag ano, kasi alam naman natin kapag
sa mga nanggagawa dyan, kung alam natin, naka-glass clip lang tayo rito, di ba? So sealant lang yung ano noon. Tapos, ang ano kasi, ang tendency kasi noon mga master, pag gumagawa tayo, pag salpak natin ng ano doon mga master, itong mga ano na ito, pag ginagalaw-galaw natin yun, siyempre magkaroon ng kunting luwag yung ano kasi hindi pa nga tuyo yung sealant natin, di ba? So, gagalaw, hindi na titibay yung ano natin kasi yung sealant kasi pag ginagalaw natin na pambasa pa yan, magkaroon siya ng kunting clearance doon sa ginagawa natin. Di ba? Yun ang ano na, pag tinutulak natin yung ano natin na habang katagalan natin gamit pag tulak-tulak, nagdidispalinghado yung ano. Hindi katulad kasi nitong ginagawa ko mga master na bukod sa silan, nire-rivets na natin, di ba? So itong ano naman mga master, alam naman, nakita nyo naman ito kung sundan nyo yung video ko. Itong mga clip natin sa area po ay cover lang ito, bali silan na nakaano nito. Hindi siya nakakatulong doon sa pagpapatibay. Ang nakapagpatibay doon sa ginagawa natin yung sealant at saka rivets. Kahit basa pa, pwede na natin ikot-ikutin yung gawa natin, hindi na siya magbabago. So yun ang dapat ninyong i-apply sa inyong ano, mga master, at saka yun din ang gusto kong malaman ano ninyo matutunan sa, kaya gumagawa ko ng video dito para makatulong sa inyo kung sino man kulang sa idea sa mga ganitong trabaho. So pagkakataon nyo na ito, diba mga master? So yun, hanggang dito na lang itong video mga master, mga kaprongdi. Sana panoorin nyo hanggang dulo itong video na ito at tiyak na may matutunan na naman kayo magandang ano, pamamaraan sa mga ganitong trabaho. So muli, nagpapalaman yung likod si From Din Talentado. At huwag kalimutang mag-subscribe, like and share na din para updated ka sa iba pa natin mga video. So yun, bye-bye mga master, mga kaprongdi. God bless us all sa inyong lahat yan.